Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back to us sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Aquarius, paunang mensahe ninyo, the Tower energy. So this is a sudden change. No? Mayroong biglaang dadating, no, na sitwasyon na makapagising ninyo, magulat kayo dahil ito na yung bago ninyong sitwasyon. Ito na yung bagong direksyon na tatahakin ninyo sa buhay ninyo. Ito na yung bagong trabaho ninyo. Ito na yung panibagong routine ninyo. Yung ganon. So, kasi yung pagbabagong ito is sudden. So, hindi ninyo ito napaghandaan. Hindi ninyo ito plinano. No? So, kaya it might have a very overwhelming effect sa inyo, no? Depende sa inyong sitwasyon din. Iba't ibang area ng buhay ninyo pwedeng tamaan ng pagbabagong ito. So, when it happens, then that's when you know, diba? Kasi nga, this is a surprise sa inyo ng universe. So, pwedeng pagbabago yan sa trabaho, relationship, dynamic sa relationship, sa pamilya, no? Sa place of residence ninyo, diba? It could be in any area of life. Seven of Swords, this is a warning din para sa iba sa inyo. Okay? Warning ito para sa inyo na be vigilant, be observant, at importante na lagi kayo makikinig sa inyong intuition. Kasi yung intuition ninyo will always send you a signal kung may something off sa tao na kausap ninyo or sa sitwasyon na kinabibilangan ninyo, yung gano'n. So, lagi kayong makikinig sa bulong ng intuition ninyo. Okay? There could be sneaky people around you. Maaring merong mga mambubudol, scammer, manloloko, sinungaling, no, sa paligid ninyo ng mga tao. Kaya, kailangang maging alerto kayo lagi. Okay? You need to be alert. You need to be always have that presence of mind. Okay? So, what else? We have Two of Pentacles. Ayan. Multitasker kayo, Aquarius. No? Magaling siguro kayo mag-multitask. Maaring yan ang isa sa mga talents ninyo na you can attend to many things, no, at the same time. Pero, yun lang, kailangan din ng balance sa inyo ngayon. Bring the balance back in your life or maintain, no, the balance in your life. Kasi kahit magaling kayong mag-multitask, eventually, no, yung kabisihan ninyong yan, you're attending to too many masters at a time, kumbaga, it will take a toll on you. No? Magsasuffer ang katawan ninyo yan. Kaya kailangan pa rin na maging aware kayo na kahit kaya ninyong pagsabay-sabayin ang mga bagay-bagay, but still, you need to take care of yourself. You need to have time, no, para sa pagsa-self-care, para sa pag-aalaga ng inyong katawan. Kasi kung pagod na kayo, 'di ba? If you are burnout, energy drained na kayo, paano pa ninyo magagawa ang lahat ng mga bagay na dapat ninyong ginagawa, 'di ba? If mahina ang inyong katawan, if you are not healthy, so you can't give your 100%, 'di ba, sa trabaho ninyo or whatever it is na pinagkakaabalahan ninyo. Kaya dapat balanse lang ang lahat, no? May panahon sa trabaho, may panahon sa pamilya, may panahon sa sarili ninyo, sa pag-aalaga ng inyong sarili, lalo na, okay? And other things na nangangailangan din ng inyong attention. So, time management, you know, is key. What else? We have Nine of Cups. Wow, napakaganda. This is happiness. This is happiness, this is success, abundance, prosperity, excitement. Magiging masaya kayo dito kasi you are also getting what you want. No? Makukuha mo na ngayon ang mga heart's desires ninyo. This is your wishes coming true. No? Wishes are coming to fruition sa ngayon. Kaya this is very exciting period sa buhay ninyo. Kaya congrats, no? Kasi finally, no, parang kayamanan, isang baul na kayamanan na maaring minamanifest ninyo at baka yan ay parating na. So what else? We have teach, inspire others, and let nature be your greatest teacher. Ayan. So, maaring isa kayong teacher, marami kayong sinishare then, no, sa mga estudyante ninyo. And at the same time, marami din kayo natututunan, no? You are teaching, you are sharing knowledge sa ibang tao,
Pero kayo din, meron din kayong natututunan from other people or meron din kayong natututunan from your own experiences. No? So, yung ganon. What else? We have uncertainty. The shades of gray within the fog will eventually lift. Okay? So, sa ngayon siguro, may mga or recently, may mga uncertainties kayo na nararanasan, may mga obstacles siguro na nararanasan, but rest assured, no, na eventually, one day, one morning, things are going to change. At yan ay mawawala na, mapapawi na, mahahanap nyo na yung solusyon sa inyong mga problema, mahahanap mo na yung kalinawan, no, sa iyong sitwasyon. Kaya, yung uncertainty na yan, that will be replaced with certainty. Kasi you'll be able to see the heart of your situation na mahahanap mo na yung solusyon sa mga problema, yung mga ganon. We have kindness. Take respite, pay upon, and be kind to yourself and others. Ayan. So, kaya kailangan din ninyo ng pahinga rito, no? Be kind to yourself, okay? Be loving to yourself, okay? At, yun nga, ibigay ninyo yan sa sarili ninyo na magpahinga kayo. At saka, kahit ano man ang sitwasyon ng mga tao sa paligid ninyo, ano man yung mga ginagawa nila, diba? Or ano man ang pinagdadaanan ninyo, we should always practice kindness, no? Maging mabait tayo lagi. Maging mabait tayo, hindi lang din sa sarili natin, kundi pati sa iba. Kasi, 'di ba, kahit kunyari may mga nasasalubong tayo, na encounter tayo ng mga suplado, suplada, nagtataray, as much as possible, let's still try to be kind to them, to those kind of people, kasi we don't know kung ano naman ang pinagdadaanan nila sa buhay, 'di ba? Same thing as they don't know kung anong pinagdadaanan din natin sa buhay, 'di ba? Kaya as much as possible tayo, di ba? Let's act as a bigger person. At tayo yung, kunyari, kung sila yung nagsusuplada, sila yung ano yun, yung medyo arrogante, yung gano'n. So, let's still try, no, to be kind to them. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.